para mas maintindihan mo kung ihulog mo ang Mount Everest. Itong Philippine Deep ang isa sa nakapropesiya na pagmumulan ng mega earthquake. Kumbaga, sa Pilipinas magsisimula, pero maraming tatakbuhin yan. Kasi itong Philippine Deep, punong-puno ito ng mga bulkan o ng mga sumasabog. Kasi maraming bulkan sa ilalim na pagkasabay-sabay yan sumabog, yan ang mag-trigger ng mega earthquake sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi konektado yan. Konektado yan sa mga California Cliff, yung mga, kung tawagin natin, katulad sa atin sa The Big One. Kaya tayo, maaaring posibleng mangyari sa atin yung The Big One. Pero itong The Big One na to, marami itong dadaanan. Hindi lang tayo. Maaaring sa atin magsimula. Pero, maraming kakauwian yan na bansa. So, ibig sabihin, konektado lahat ng mga fault line sa iba't ibang bansa sa ating The Big One. Kaya yung mga fault line natin, halimbawa kung maatake yung The Big One nila na sinasabi, fault line yan na parang isang mahabang dynamite na magti-trigger ng iba't ibang size ng iba't ibang uri ng lindol sa iba't ibang bansa. Kaya nga maraming nag-aabang ng The Big One pero hindi nila alam na yung utak nila, kung anong iniisip mo, kayang gawing realidad ng isip mo kung ano yung iniisip mo. So, ibig sabihin, kung marami ang nag-iisip ng fault line na yan, na kahit hindi naman realidad, pero ginagawa nilang realidad, magkakatotoo talaga. Diba? Magkakatotoo talaga yung fault line na yan. Pero itong fault line na to, hindi ito imbento. Kasi ito ay nakalagay talaga yan sa propesiya, 'di ba? Tignan natin. Ang tanong natin ito. What is the prophecy in the Bible about the big earthquake that the different fault line in different country in the wide world? So, merong propesiya na ganyan. Ayan Ang sabi, there is no specific, walang specific na country na nakaugnay sa modern fault. There is no single prophecy that names modern fault line or a specific country. But there are multiple prophecies that describe a global increase in climax of earthquake as part of the end times, often connected with God's judgment and the day of the Lord. Below is a clear scripture-based explanation tied together so you can see the pattern. Jesus prophecy earthquakes in many places. For nation shall rise against nation, and there shall be famine, pestilence, and earthquake in diverse places. All these are the beginning of sorrow. Diverse places, many location, not local. Indicate multiple fault zones, not one earthquake. Described as birth pains. So, Mark 13:8, Luke 21:11 adds great earthquake. This is the clearest statement that earthquake will happen worldwide, not just in Israel. Revelation, a truly global earthquake. 6 seal. Ito na, a truly global earthquake. Worldwide shaking. Ayan. Ang tanong, saan magsisimula yan? Kasi hindi yan magkakaroon ng shaking kung walang pagsisimulan. Parang isang mahabang sinturon ni Judas, no? Alam mo yung sinturon ni Judas? Sisindihan mo sa isang dulo, tatakbo yan hanggang doon sa pinakadulo, hanggang sa kung saan magtatapos ang sinturon ni Judas. So, saan magsisimula yung global earthquake? Di ba? Saan yan mag-i-ignite? Katulad sa sinturon ni Judas, may pinagsimulan, may sinindihan. Ganyan mangyayari dyan. There was a great earthquake, and the sun became black, and the earth and every mountain and island were moved out of their places. Planet scale seismic disturbance, not one fault, but multiple tectonic shift affect island, mountains, and continents.
Seventh bowl, the greatest earthquake ever recorded. Revelation 16:18-20, there was a great earthquake such as was not since men upon the earth. The city of the nation fell, and every island fled away, and the mountains were not found. This is global, unprecedented in human history, happened during God's final judgment. The earth itself breaking apart. Isaiah foresaw tectonic-like collapse. The earth is utterly broken down. The earth is violently shaken. The earth reels like a drunkard. This is not poetic only. It describes structural failure of the earth, continual shaking, a worldwide condition. Zechariah, earthquake connected to Lord's return. His feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, and the mount shall cleave in the midst. This is localized earthquake, but it happens during global end times sequence. Local fault rupture, global seismic instability. Theological meaning, very important. The Bible does not say this fault line or that country. Instead, creation itself reacts to sin and judgment. The earth groans. Romans 8:22. The whole creation groaned, and they traveled in pain together until now. Earthquakes are signs that humanity is nearing accountability. God is shaking what can be shaken. Hebrew 12:26-27. So, ibig sabihin, lahat ng ito, nagdi-describe ito ng isang pagsisimulan. Hindi kasi yung magti-trigger ng walang pagsisimulan. 'Di ba? Parang sa yung fault line, parang sinturon ni Judas yan. Alam mo yung sinturon ni Judas, na pag sinindihan mo sa isang dulo, tatakbo yan hanggang doon sa kaduluduluhan kung saan mamamatay yung sinturon ni Judas. So, lahat ng fault line, dadaanan niya. So, magsisimula yan, diyan sa Marianas Trench. O, di ba? Yan. Dito yan Lulubog magsisimula. At lulubog pa ng 2 kilometro. Dito yan magsisimula sa Philippine Deep, na punong-puno yan ng mga bulkan sa ilalim. Magsisimula yan sa pinakamalalim ng karagatan sa buong mundo, sa Marianas Trench, Philippine Deep. Pero yan, kakalat yan. Tatakbo yan sa iba't ibang fault line ng iba't ibang bansa. Kaya yung the big one na yan, wag nyo munang hangarin yan. Putik. Hindi nyo alam kung mabubuhay pa kayo o hindi. Kasi yung the big one, hindi yan basta-basta papakawala ng Diyos Ama kung hindi niya talaga yan nanaisin. Kasi ano yan parang paghuhukom yan, buong mundo yung apektado niyang the big one na yan. Parang sinturon ni Judas yan sa buong mundo. Diyan magsisimula yan sa Marianas Trench sa Philippine Deep. Tatakbo yan sa iba't ibang bansa. Kasi may sinasabing California fault line. Kaya niyan takbuhin yung California fault line na yan. Ang ganyan kung saan yan tatakbo, hindi natin alam. Kaya yan, yung the big one, hindi natin malalaman niya kung yan ba ay magaganap sa Great Tribulation o matinding kapighati ang hindi pa nararanasan ng mundo o bago ang rapture. Meron kasing propesya na ang mga Kristiyano o anak nung babae sa Revelation, di ko alam kung anong yun yung sabi yung 12 bituin, araw at saka buwan nasa paanan niya. Nanganak siya. O, tapos hinabol siya ng dragon. Yung anak niya, kinuha dun sa trono ng Diyos Ama. No? O, tapos yung ibang anak niya, hinahabol pa rin ng dragon. Pero yung babae, nilamon ng lupa. O, doon siya magpapahinga 1,260 days or 3.5 years. Maaring yan, karugtong yan ng tribulation. Na karugtong ng Great Tribulation. Pero hindi natin alam kung bago ba dumating ang Great Tribulation. Pero palagay ko yan ay darating sa bukana, sa pintuan ng Great Tribulation.
Kasi isa yung isa yung pangyayari na hindi pa nararanasan ng daigdig mula nang ito'y likain. Yang the big one. So, ibig sabihin, iyan ay nakapaloob sa Great Tribulation o sa matinding kapighatian na hindi pa nararanasan. Maaring na, kasi iba naman kasi yung nangyaring lindol nung panahon ni Noah, na nagkaroon ng shifting ng mga lupa. Ito, hindi pa ito nararanasan ng sanlibutan eh. Kaya maaaring ito, maganap ito sa Great Tribulation. Kaya wag niyong hahangarin agad. Kasi, yung iba, hangad na ng hangad. Sana ganito, ganun. Hindi nyo alam yung hinahangad nyo. Na yung utak nyo, ang utak ng tao kasi makapangyarihan. Kaya niyang pangyarihin ang isang bagay na maging realidad o maging katotohanan. Kaya, ang sabi, huwag kang mag-iisip ng masama, di ba? Huwag kang negatibo, positibo ka lang. Kasi ang negatibo, pag itinanim mo sa utak mo, pwede niyang gawing totoo. Kaya agad maaari, huwag tayo mag-iisip ng negatibo. Kasi kayang pangyarihin niya ng utak natin. Makapangyarihin ng utak natin, tandaan nyo. Okay. Bago mag-bottom. Ang pressure sa ilalim, 1,100 times kumpara sa pressure sa surface. Kasing bigat ito ng 50 jumbo jets na nakapatong sa katawan mo. Sa lalim na ito, walang araw na pumapasok, walang oxygen, at ang tubig halos nasa freezing point. Isang lugar na parang ibang planeta. Pero bakit nga ba nabuo ang napakalalim na bangin na ito? Ito ay dahil sa tectonic subduction. Dalawang higante ang nagbanggaan. Ang Pacific Plate, isa sa pinakamalaki at pinakamabigat na tectonic plate sa mundo. At ang Philippine Sea Plate. Habang nagtutulakan sila, ang Pacific Plate ay dumudulas pababa. Lumulubog sa ilalim ng Philippine Sea Plate. At bawat taon, lumulubog ito ng mga 7 to 10 centimeters. Bagay na mukhang maliit kung titingnan. Pero pag pinagsama mo ang milyong-milyong taon, nabubuo ang isang kailaliman na kailalim, kay dilim at lubhang nakakatakot. At ito ang dahilan kung bakit napaka-aktibo ng mga lindol sa Pilipinas. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinaka-kakaibang bahagi nito. Mga nilalang na halos hindi pa nakikita ng tao. Sa sobrang lalim at pressure, hindi basta-basta makakababa ang kahit anong submarine. Pero may ilang deep sea missions na nagbigay ng sulyap sa mga nilalang ng kadiliman. Kasama dito ang giant amphipods. Mukhang maliit na hipon pero lumalaki ng hanggang 30 centimeters dahil sa depth sea gigantism. Ito ang tawag sa kakaibang paglaki ng mga hayop sa kailaliman. Habang mas lumalalim ka sa dagat, mas nakikita mo ang mga nilalang mas malalaki kaysa sa mga normal nilang bersyon. Ito ay dahil sa 4 na dahilan. Ang matinding lamig na nagpapabagal ng metabolism, ang napakalakas na presyon, ang kakulangan sa pagkain, at ang kakaunting predators sa ilalim. Sa kombinasyong ito, nagkakaroon ng perpektong kondisyon para sa pag-usbong ng mga depth sea giants. Transparent sea cucumbers na halos mala-gelatin ang katawan at kumikislap sa ilalim ng ilaw. Abyssal snailfish, ang opisyal na pinakamalalim na isda na nakita sa Philippine Deep. Nabubuhay sa pressure na kayang durugin ang bakal. Bioluminescent creatures, mga nilalang na gumagawa ng sarili nilang ilaw, kulay asul, berde at violet, para mga bituin sa ilalim ng dagat. Pero heto ang mas nakakakilabot. Ayon sa mga marine biologists, 97% ng Philippine Deep ay hindi pa napupuntahan o nakukuhanan ng footage. Ibig sabihin, maraming species, mga nilalang. Ibig sabihin, 97% ng Philippine Deep hindi pa napupuntahan. So ano yung sinasabi ng China na nakaimbento daw sila ng isang Voyager na kayang puntahan yung pinakamalalim na Marianas Trench o Philippine Deeps na yan.
Na dyan nga raw nila minimina yung mga batong cobalt para sa mga lithium battery. Oh, kung hindi pa napupuntahan ng kahit sino yung 97% ng Philippine Deep, ano yung napuntahan ng China na nakapagmimina sila ng mga batong cobalt para sa lithium battery nila? Di ibig sabihin peke itong ipinapahayag ng sinungaling na komunistang China na nakaimbento daw sila ng isang isang Voyager na kayang puntahan ng Philippine Deep Sea, na nakakapagmina na nga daw sila doon ng mga bato-bato o mga tone-toneladang batong cobalt para sa kanilang deep sea, sa kanilang lithium battery na manufacturing. So dyan daw nila nakukuha sa deep sea o Philippine Marianas Trench. Kaya hindi mo masasabi kung anong totoo dyan sa kasinungalingan ng komunistang China na yan eh. Di ba? Ikaw nakaimbento na daw sila ng ganun. Ng isang Voyager na kayang pumunta sa Philippine Deep Sea. OMG, eto nga nagsasabi 97%. Hindi pa kaya, kumbaga 3% pa lang yung napupuntahan ng komunistang China na ginagalugad nila pati yung kalaliman ng Philippine Deep Sea at nagha-harvest sila ng mga tone-toneladang cobalt stone o batong kobalto para gawing lithium. Ay di saan ba galing yan? Diba? Sa peking komunistang China. Ang mga pahayag nila puro kapikian. Kaya hindi ka dapat naniniwala dito sa komunistang China. Number 1 sinungaling ito eh. Na napuntahan niya na daw yan, yung pinakamalalim na parte ng deep sea, tapos yan daw siya nagmimina ng cobalt na tone-tonelada. Sinungaling kung ganun. No? Na hindi pa nasusulat sa siyensya at maaring nag-evolve ng hiwalay sa mundo sa ibabaw. Sa pinakamalalim na bahagi ng Philippine Deep, may mga ecosystem na hindi pa apektado ng araw, kundi ng chemicals mula sa lupa at magma. Ang tawag dito ay chemosynthetic ecosystems. Dito, may mga bakterya na kumakain ng sulfur, halimaw na tube worms, at mga organismong kayang mabuhay kahit zero oxygen. Marami sa... Yung imahinasyon nyo ba, gumagana? Sabi, the best intelligence of a human is his imagination. Kung napakalawak na imahinasyon nyo, ibig sabihin matalino kayo. Bakit? Nai-imagine nyo yung hindi pa nai-imagine ng iba. So dito, pag itong Philippine Deep Sea o yung kung tawagin nila ay fault line o yung ibig sabihin fault line niya ng Deep Sea na bibilangan ng mga matitinding active volcano active volcano. Marami tayong active volcano sa ilalim ng ating karagatan na pwedeng mag-trigger ng iba't ibang fault line sa iba't ibang bansa. Kung yan, sa palagay nyo, na-activate na dahil lagi kayo nagdadasal, sana maganap na yung the big one, sana maganap na yung the big one, sana maganap. Yung utak nyo, kayang pagganapin yan, kaya niyang gawing totoo yan. Nai-imagine nyo ba kung ano yung lalabas dyan sa Philippine Deep Sea na yan? Puro higante. Malalaki. Kung lumabas dyan yung malalaking linta, malalaking octopus, higanting mga higanting millipedes, centipedes. 'Di ba? Kasi may mga ganyang version ng centipede at millipede sa ibang parte ng karagatan. Kung merong ganyan diyan at lumabas sa atin sa guba sa lupa, pagkakainin ng mga tao, mga higante yan, remember 'di ba? Hindi nyo ba na-imagine kung gaano sila kalalaki? Tapos i-devour o kakainin nila ang mga tao. OMG, napakalaki nila. Kanila ay hindi makikita sa kahit saan man sa mundo. Tanging sa Philippine Trench lang. Pero ito ang parte na pinakadapat nating bantayan. Ang Philippine Trench ay isa sa pinakaaktibong fault zone sa mundo, kung saan nagaganap ang subduction. Doon din nagaganap ang mga mega earthquakes, slab tears sa ilalim, at posibleng tsunami generating events. Nai-imagine nyo ba yan? Kayong mga nag-iisip ng the big one? The big one is coming! Atat na atat kayo sa the big one. Kung dyan pa lang sa ilalim ng lupa natin,
sa kailaliman ng dagat natin, hindi na natin makontrol yung pa kaya sa ibabaw. Oh, di ba? Nai-imagine nyo na ba na sa isang iglap lang pwedeng lumubog ang Pilipinas? Pwedeng mawala sa mapa ng mundo. At pag nangyari yun, edi buong lahi ng Pilipino mawawala, di ba? Ma-erase. O total eradication ng lahing Pilipino. So, hindi nyo ba na-imagine yan? Tapos kayo, dasal kayo na, sana, yung atat na atad yan, hindi totoo yan, hindi pa mangyayari yan. Iba naman, ay, mangyayari na yan. Magdasal tayo. Hindi kayo, ganun katindi ang pagiging superhuman nyo para ma-detect nyo kung kailan o mangyayari ba o mangyayari na o kailan mangyayari. Ganun ba? Pero yung iisipin mo pa lang yan, ay naku, ako, alam mo, sa imagination ko pa lang ito nangyayari na talagang walang makakasurvive sa atin pag nangyari yung the big one. O, tandaan nyo yan. Walang makakasurvive. Bakit? Diyan pa lang sa kailaliman. Matindi na ang pressure. Matindi na ang paglamon o pagbiak ng lupa. Doon pa kaya sa ibabaw. O, di ba? At sa palagay nyo ba, mabubuhay pa? Lulubog talaga ang lupain o ang kapuluan ng Pilipinas pag nangyari yan. Para lang tayong isang singaw na nabuhay. Pero sa isang iglap, boom! Biglang nawala. Ganon. Kaya hindi kayo dapat nag-iisip ng, Diyos ko. Wala talagang makakasurvive kung mangyayari yan. Pero ito lang ang masusureball ko. Talagang ito masisigurado ko sa inyo. Para yan sinturon ni Judas. Maaari magsimula yan dyan sa Philippine Deep Sea o Marianas Trench. Paikot yan sa buong globo. Magsisimula yan dyan at dyan din yan magtatapos. O, di ba? Magsisimula dyan ang lindol. Ayoko sanang isipin magsisimula dyan sa Philippine Deep Sea ang the big one o lindol at iikot yan sa buong mundo. Diyan din yan magtatapos. Diyan magsisimula, diyan din yan magtatapos. Paikot yan. So lahat yan dadaanan niya buong mundo. Hindi lang tayo ang affected dyan sa the big one na yan. Dahil hindi nyo alam kung gaano kalalim ang inuuka niyan taon-taon. Bilyong taon na ang nakalipas. So, hindi natin alam kung gaano nakalalim yan. At maaaring kapangyarihan lang yun ng Diyos Ama ang nagtitrigger para hindi yan maganap. No? Kapangyarihan lang ng Diyos Ama. Kung bakit hindi pa yan nangyayari ngayon. Pero, kaya nga sinasabi natin maaaring mangyari yan sa propesiya ng The Great Tribulation. Na isang pangyayaring hindi pa nararanasan ng sanlibutan mula nang ito'y malikha. So, ibig sabihin, ang Great Tribulation kasi, marami nagsasabi, before 1,000 years or after 1,000 years. Ako, naniniwala ako ang Great Tribulation, mangyayari yan after 1,000 years. Kung kailan pinakawalan na ang Satanas at galit na, yan ang mangyayari. So, meron kasing kapangyarihan yan na humahadlang para lahat ng bagay ay hindi pa maganap sa ngayon. Pero pagka yan pinalabas na yung hari ng alam nyo na, ng kademonyo na si Satanas, makapangyarihan din yun So, pwede niyang galawin yung mga pumipigil dyan sa mga kapangyarihan na yan na maganap ang hindi dapat maganap. Makapangyarihan din si Satanas, kaya niya rin galawin yung mga yan. Yung mga pundasyon na yan. Kasi pundasyon yan Yan ang isa sa mga pundasyon ng mundo. Pero pagka yan ginalaw, alam naman, syempre wala namang makakagalaw niyan. Parang isang malaking harang yan na hindi pa nagagalaw. Na pagka ginalaw, pwedeng mawala yung harang na yan at magti-trigger na yung the big one. At pwede yan mangyari sa end times. So, isang pundasyon niya ng Great Tribulation o isang pangyayaring hindi pa nararanasan ng sangkatauhan. At sino makakapagpayanig niyan? Siyempre, alam mo na, makapangyarihan din. Kaya wag niyo hinahangad yan ngayon.
Kasi ni sa hinagap ko, sa imagination ko pa lang, wala talaga makakasurvive pag nangyari ang the big one. Tandaan nyo. Kung sumabog ang stress sa trench sa isang malaking lindol, maaaring makaproduce ito ng tsunami wave na tatama sa Eastern Visayas, Bicol Region, Eastern kita Mindanao, at maging sa Pacific facing provinces. Nangyari na ito noon at posible pa rin ulit mangyari. Hindi ibig sabihin na mangyayari ito bukas o next month. Pero ang monitoring ng Philippine Deep Area ay critical para sa future disaster preparedness natin. Sa ilalim ng ating Hindi kakayanin yan ng gobyerno ng tao na mapigilan yan. Hindi kakayanin. Walang kapangyarihan ng gobyerno ng tao na pigilan yan. Tanging ang gobyerno lang yan, Diyos Ama, ang makakapagpapigil dyan. At pinipigilan naman talaga ng Diyos Ama yan. May nakalagay dyan na pamigil. At merong isang demonyo, maaaring si Satanas, ang magtatanggal niyang pamigil na yan. Kasi sa bandang uli, talagang magwawala yan si Satanas eh. Talagang wala na siyang hahangarin kundi sirain ang buong mundo. Bakit? Kasi frustrated na siya eh. Hindi niya nagamit ang mundong ito para makamit niya yung gusto niya. Ibig sabihin, bigo siya. Bigo siya sa bandang uli, bigo siya. Dahil sa kanyang feeling na kabiguan niya, yan ang gagawin niya. Alisin niya lahat yung mga hamba o mga pamigil para wag maganap yung mga pundasyon ng earth na maglaho. Kasi pundasyon yan eh. Isa yan sa pundasyon eh. O kung tatanggalin mo yan, talagang parang isang bahay na tinanggalan mo ng haligi. O tanggalan mo ng haligi yung isang bahay na skyscraper. Tanggalan mo ng haligi, anong mangyari? Babagsak. Guguho, madudurog. Ganyan ang gagawin yan. Sino ba makakapagpatanggal ng pamigil dyan? Diba? Spiritual sa spiritual. Lahat ng bagay na nakikita natin, nagmula yan sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya lahat yan, may pumipigil dyan. May mga bagay na hindi nakikita. Na pamigil, na nilagay ang Diyos Ama dyan. Pero sa bandang uli, sino makakapagtanggal niyan? Siyempre, yung mga makapangyarihang nilalang niya. Alalahanin natin ang anghel ay mga nilalang na hindi nakikita pero makapangyarihan. Tandaan nyo yan. Makapangyarihan sila ikumpara mo sa tao na walang kapangyarihan. O bakit? Bakit tayo nilalang na ganun? Kasi nilalang talaga tayo para sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay nilalang para laging aasa sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi talaga tayo mabubuhay. Sabi nga ni Kristo ng Panginoong Hesukristo, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So, ibig sabihin, nilalang tayo na laging dapat nakadikit sa ating manlalalang ang Panginoong Hesukristo. So, wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. 'Di ba? Kaya hindi tayo dapat ihiwalay. Kasi yung lakas natin, sino? Siyempre, si Panginoong Hesukristo. Siya yung lumalang sa atin. Siya ang nakakalaam ng totoong composition natin. Pero marami nga yung scientists o mga kaisipan ng mga agnostic o mga gnostic. Gnostic mysticism kung tawagin na pinipilit nilang pahiwalayin ang tao sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Pero mali yun Kasi kung miwalay ka sa Panginoong Hesukristo, wala kang magagawa. Panginoong Hesukristo mismo ang may sabi niyan. Ang lakas ng tao, ang Panginoong Hesukristo. Ang lakas ng Panginoong Hesukristo, mga tao. So, hindi tayo dapat humihiwalay sa ating komposisyon. Ang Panginoong Hesukristo, isa. O siya ang ating basic composition. Siya ang ating pinaka dapat na maging komposisyon. Ang Panginoong Hesukristo. Kasi tayo ay nilalang na dapat laging nakadikit sa Kanya. Dahil kung hindi tayo laging nakadikit sa Kanya, wala tayong magagawa. Mismo Panginoong Hesukristo ang nagsabi niyan. Siya mismo ang gumawa sa atin Kaya nga sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. O di ibig sabihin, ang ating kawangis mismo ay ang Panginoong Hesukristo. At tayo mismo ay nabubuhay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung tayo nakahiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. So, ang lakas natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pero yan ang pilit na pinuputol ni Satanas na Diablo. Ayaw niya na
dumikit tayo sa Panginoong Hesukristo. Gusto niya lagi tayong nakahiwalay. Kaya binibigyan niya tayo ng kaisipan na sinasabi niya na ang tao daw makapangyarihan ang utak, ang isip, na kayang gawin ang nais o dikta ng puso, na kahit wala ang tulong ng Panginoong Hesukristo, magagawa ng tao lahat ng gusto niya. Kalokohan. Ibig sabihin, nilalabanan ni Satanas yung pahayag ng Panginoong Hesukristo na kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Pero si Satanas, sabi niya, humiwalay kayo sa kanya kasi marami kayong magagawa. Pagkahiwalay kayo sa Panginoong Hesukristo, lahat ng posible kaya niyong gawin. Ginagawa niyang maladyos din ng tao na mali. Kasinungalingan yan eh. Hindi kayang mabuhay ng tao nang walang Kristo. Tandaan nyo yan. Yan ang nilalabanan ni Satanas. Yang katotohanan na sinabi ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayo, nilikha tayo para sa Panginoong Hesukristo. Efeso 2:8. No, nilikha tayo para sa Panginoong Hesukristo, na ang lakas natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi niya ano ang kaligtasan para sa tao? May kaligtasan ang Diyos Ama na inilaan sa tao. Ang Panginoong Hesukristo mismo, kasi siya yung lumalang sa atin, isa siya. Alam niya yung basic component natin, 'di ba? Kaya nga pag alam natin at nakadikit tayo sa Panginoong Hesukristo, makapangyarihan tayo. Pero kung nakahiwalay tayo, wala tayong kapangyarihan. Bakit? Kasi siya ang lumalang sa atin. Ang totoong lumalang sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. At sinabi niya na wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Kaya para may magawa tayo, huwag tayong miwalay sa Kanya. Kailangan lagi tayong nakadikit sa Panginoong Hesukristo. Pero ang mga Gnostisismo, pinapahiwalay nila ang tao sa kaisipan ng Panginoong Hesukristo, na pinapalabas nila na makapangyarihan ng tao lang. Wala ang Panginoong Hesukristo sa tabi. Tao lang makapangyarihan daw. O kamon. Maring may kapangyarihan ang isip ng tao pero hindi ganoon kalakas, no? Pero mas malakas ang isip natin kung kasama natin ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Siya ang guide eh. Siya ang kaligtasan. Tapos hihiwalay ka. Nakaligtasan mo? Wala na. 'Di ba? Ayun ang gusto ng diablo mapahamak ang mga tao. So, ang ibig talagang sabihin, ang kalaban talaga natin, diablo, Satanas, demonyo, mga anghel na watcher o mga fallen angel. Kaya hindi tayo dapat naniniwala dyan sa mga Gnosticism. Kasi, unang-una, ang ipinipredict ng mga yan ay mabuhay tayo ng hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Na kabaligtaran o kabalintunaan mismo ng pahayag na wala tayong magagawa kung hindi tayo didikit sa ating manlalalang ang Panginoong Hesukristo. Siya talaga ang tunay nating lakas. Kaya may prediction na ang mga Kristiyano, pagdating ng Great Tribulation, i-rapture sila, ira-rapture. Bakit? Mismo ang Panginoong Hesukristo ang magra-rapture. Bakit? Ayaw niyo maranasan na mga Kristiyano yung mga bagay na masamang paparating o mga paparating na masasamang bagay. Inaalis niya diyan ang mga Kristiyano. Mahal niya Mahal niya mga Kristiyano At inaalis niya sa kapahamakan o posibleng paghihirap ang mga Kristiyano. Kaya malamang, diyan sa first rapture na sinasabi nila, o pag-agaw, inaalis niya ang mga Kristiyano sa matinding kapighatian na hindi pa nararanasan ng sanlibutan. Paano yan kung hiwalay ka at namumuhay ka ng hiwalay sa Panginoong Hesukristo? Naniniwala ka sa mga Gnostisismo na walang ibang layunin kundi ihiwalay ka sa Panginoong Hesukristo, kasi pinapalabas nila makapangyarihan daw ang utak ng tao. Kaya daw pangyarihin ng utak ng tao ang mga bagay na imposible. Ang tanong, maaring totoo naman yung sinasabi nila, pero 50-50. Maaring may lakas ang tao, pero hindi ganun kalakas kung nakadikit tayo mismo sa ating manlalalang ang Panginoong Hesukristo. Kaya, cuidado sa mga Gnostisismo dyan, na pinapalabas nila na makapangyarihan daw ang tao ng walang kahit na anong tulong na magmumula sa kanyang may lalang o creator. Kasi ayaw nilang sambahin ng tao ang lumalang. Gusto nila
sambahin sila ng mga tao, yung mga Gnostisismo na kampo ng Diablo. Kaya pinapahiwalay nila ang tao. Gusto nila sambahin sila ng tao, hindi ang lumalang, kundi mga nilalang. Kasi mga nilalang lang naman ng Panginoong Jesucristo ang mga yan. Mga nilalang lang sila. Pero yan, ang mga nilalang na yan, gusto nila sila ang sambahin ng tao. Ayaw nilang sambahin ng tao ang Panginoong Jesucristo. Ang pagsambang tunay ay pag-ibig. Pag-ibig sa lumikha o creator. Araw-araw. Pagsasabuhay. Ibig sabihin, ano ang number 1? Ibigin mo ang Diyos Ama ng buong puso mo't kaluluwa. Oh, sabi namang Ama, ano ang ebidensya ng pag-iibig mo sa akin? Yan ang tanong ng Ama sa mga tao. Ano ebidensya? O syempre, hihingi ka. Sasabi mo, Ama, iniibig kita ng buong puso, buong kaluluwa. Tapos tatanungin ng Ama sa'yo, ano ang ebidensya ng pag-ibig mo sa akin? Kung talagang iniibig mo ko. O, di ba? Ano sagot mo? Kasi ang Ama hindi natin nakikita Paano mo masasabing iniibig mo ang hindi nakikita? Siyempre, kailangan ibigin mo yung nakikita. Sino ba kawangis ng Ama? Tao. Kasi ang tao nila lang ng Diyos Ama ayon sa kanyang wangis. Ayon sa kanyang spiritual na wangis. Hindi nga nakikita ang spiritual paano mo masasabing iniibig mo ang spiritual? So, kailangan mo munang ibigin ang physical. Ang nakikita na kawangis ng Ama. Sino ba yung kawangis? Mga tao. So, para mo masabing iniibig mo ang Diyos Ama, kailangan ibigin mo ang mga nakikita na kawangis ng Diyos Ama. Ang mga tao. Siyempre, pagka inibig mo, ang sabi ng Ama, kung ano mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi nito. At sinabi rin ng Panginoong Jesucristo to na ang lahat ng kanyang aral, ang lahat ng kanyang sinasabi, ang lahat ng kanyang nakikita ay lahat ay nagmula sa Diyos Ama. Kaya kung ano yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, kung ano yung nakikita natin sa Panginoong Jesucristo, kung ano yung kanyang mga ginagawa, lahat yan ay nagmula sa Ama. Kung ang aral ng Ama, ng Panginoong Jesucristo ay ibigin mo ang iyong kapwa na hindi na nakikita para ebidensya, may maisampal ka na talagang iniibig mo ang Diyos Ama. Siyempre, sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa kanyang mga nilalang. Ang tao ang nilalang ayon sa kanyang wangis. Kung iniibig mo yan, may ebidensya ka na talagang iniibig mo ang Ama. Bakit? Hindi kasi nakikita yun At ang ebidensya para masabi mong iniibig mo siya ay ang mga nakikita. Ang kanyang nilalang mismo. Diba? Ang mga creation niya. So, kapag iniibig mo yan, iniibig mo yung mga nilalang niya di ibig sabihin, iniibig mo rin yung lumalang. No? Kasi itong mga Gnosticismo, ayaw nila na ibigin ng tao ang lumalang. Gusto ng Gnosticismo na ibigin nila yung mga nilalang. Kaya tayo, totoo ang sinasabi ng mga Gnosticismo, makapangyarihan ng utak ng tao. Pero bilang isang individual na tao, hindi ganun kalakas ang kapangyarihan mo bilang isang individual na tao. Pero kung tayo didikit sa ating lumalang, talagang ganun kapangyarihan, makapangyarihan kasi magiging isa na lang tayo sa katawan. At pagkaisa, kaisa tayo ng lahat. One for all for one. Through Jesus Christ body. Ang katawan, ang iglesia. Diba? Kung nagkakaisa yan, magiging makapangyarihan yan. Nagkakaisa sila sa katawan. Ang katawan ay ang Panginoong Jesucristo. Katawan tayo ng Panginoong Jesucristo. Kung nagkakaisa tayo sa Panginoong Jesucristo, magiging makapangyarihan tayo. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo, wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Pero kung nakadikit kayo sa akin, at tayo magiging kaisa niya, one for all for one, magiging makapangyarihan tayo. Okay? Yan ang totoong kapangyarihan, yan ang totoong virtue. Huwag kayo maniniwala dyan sinasabi ng mga Gnosticismo, kayang gawin ng tao ito, kayang isipin ng tao ito, ganun matindi ang kapangyarihan ng tao. Kalokohan. Kung wala namang pagkakaisa,
Pagka individual, wala kang lakas. Pero kung lahat tayo nagkakaisa, parang sa walis, sa broom, kung lahat tayo ay nabibigkis ng kapangyarihan ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, magiging makapangyarihan tayong tulad ng walis, kayang magwalis, kayang maglinis. So bilang individual, wala tayong magagawa. Pero kung kasama natin ang Panginoong Jesucristo, kaisa tayo ng katawan, aba, malaki magagawa natin. Kaya dapat tayo lagi didikit sa ating manlalalang ang Panginoong Jesucristo. Kaya itong Philippine Trench na to, sinasabi ko sa inyo, ito ay isang bomba. Kaya wag niyong sasabi, sana maganap na sana. Wag niyong iisipin yan. Dahil pagka nangyari yan, wala nang makakasurvive kahit isa. Hindi tayo makakasurvive talaga. Yan na yung end o katapusan ng lahat. Okay? Bye! Tapusin muna natin to. At may isang mundo na hindi natin nakikita. Isang mundo na mas malamig, mas madilim, at mas misteryoso kaysa sa ating outer space. At habang mas lumalalim ang pag-aaral natin sa Philippine Deep, mas tumataas ang pag-asa natin na maintindihan ang mundo at ang sarili nating kinabukasan. Kung gusto mo pa ng ganitong science mystery stories, don't forget to follow, share at like dahil bawat pag-subscribe mo, isa pang kwentong matagal nang nakatago ang mabubuksan.